Update sa assistance ng pamahalaan para sa mga residenteng apektado ng Bagyong Nando. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Asika Irene, magandang tanghali. Ay, Asik Joey, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ma'am, pag sinabi pong naka-red alert ang DSWD, lalo nakaugnay nitong si Typhoon Nando, ano yung ibig sabihin nito para maunawaan lang ng ating mga kababayan? Actually, Asik Joey, yung red alert, ito na po yung highest level of readiness in anticipation of an imminent emergency situation or bilang response sa isang sudden onset ng disaster. Sa ganito pong pagkakataon, ang Department of Social Welfare and Development ay nag-ooperate 24/7 and meron po tayong mga kawani o personnel na nakadeploy na po sa Operation Center dyan sa Office of the Civil Defense. Ginagawa natin ito sapagkat tinitiyak natin na all human and material resources ay available po for duty and immediate deployment. Sa ganito rin pong pagkakataon, na-activate din yung ating National Interagency Coordination Cell para mas mapabilis at mas mapalakas yung pong koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na po yung mga kabilang dito sa NDRIMC. Gayun din po, activated na yung response cluster na kung saan Vice Chairperson ang DSWD. Again, ginagawa po natin ito upang matiyak na yung resources po ng pamahalaan ay readily available at kung kinakailangan nga po na ma-distribute ito sa mga apektadong lugar ay agaran po natin maigagawa. Dito po sa red alert status, meron po tayong isinasagawa na intercluster action planning. Again, the objective of this, Asik Joey, is to ensure readiness of the government to provide the necessary assistance. Asik Irene, sa tala ng DSWD, ilang individuals o families na po yung apektado nung bagyo o Super Typhoon Nando at saang mga rehiyon at probinsya ang mga ito? And more importantly, nailikas na po ba sila? Actually, Asik Joey, napagkasundoan nila ang monitoring natin for Typhoon Nando ay i-combine doon sa ating monitoring ng nagdaang bagyong Mirasol at ng pinaigting na Southwest Monsoon. Kaya dito sa ating pong DROMIC report, makikita po natin na meron na yung bilang ng affected families ng nagdaang bagyong Mirasol. Ito ay ginagawa natin sapagkat kung makikita o mapapansin nyo po, yung tinatahak ni Typhoon Nando ay yung mga lugar na previously naapektuhan po ni bagyong Mirasol at yung mga naapektuhan nga rin po ng Southwest Monsoon. Kaya nga po yung datos natin ng affected families ay naisama na po yung mga naapektuhan ni bagyong Mirasol. More than 30,000 families have been affected by Mirasol and the Southwest Monsoon. Meron pa pong mga 1,603 families na nasa 101 evacuation centers dito po sa regions 2, 3, 5, 6, and 9. At ito po ay mga nabahagi na rin natin ng tulong. Ngayon, inaasahan natin na yung mga bilang na ito ay madadagdagan sapagkat nga po, gaya ng nabanggit ko, itong mga lugar, particularly sa Region 2, yung Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, ay talagang tatamaan din po o maapektuhan rin po nitong si Bagyong Nando. Batay po doon naman sa impormasyon na in-share o na-share po sa atin ng DILG, ang mga pamilya po na inilikas bilang paghahanda naman sa Bagyong Nando ay nasa mahigit 3,200 families na po, or ang katumbas niyan ay mahigit 10,000 na mga individual. At ito pong mga pamilya na ito na
preemptively evacuated ay sa Abra, Apayao, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora, at Nueva Ecija. Kaya makikita mo, Asik Jowino, kinumbine talaga natin yung monitoring natin for Mirasol, Nando, and Southwest Monsoon. Nabanggit mo, Asek Irene, na madadagdagan pa yung bilang ng mga apektado. So, kamusta naman po yung ating supply ng relief packs at yung iba pang tulong na kakailanganin ng mga apektado ng bagyo? Alam niyo po, bago pa man tumama itong si Bagyong Nando, ay nakahanda na po ang Department of Social Welfare and Development. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin yung kahandaan at kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan at tiyakin na meron po silang makakain, wala pong pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kung kaya nga po ang Department of Social Welfare and Development ay nag-preposition na ng mga family food packs. Sa katunayan, more than 2.6 billion are strategically propositioned across the country. Higit 106,000 family food packs ang preposition po sa Ilocos Region. Meron din pong mahigit 140,000 family food packs na nakapreposition naman sa Region 2, of which more than 20,000 family food packs ang nakapreposition dyan po sa Batanes. And dahil nga po ang Calayan Island ang isa sa mga apektado, nais nating banggitin na meron tayong 2,000 family food packs na nakapreposition po dyan bago pa man tumama itong si Bagyong Nando. Diyan naman po sa Cordillera Administrative Region, close to 80,000 family food packs yung ating pong nakapreposition na dyan. Over the weekend, nagpadala tayo ng mga karagdagang food packs para madagdagan yung ating stockpile sa mga lugar na iyan. Sa katunayan, Asik Joey, 8,500 family food packs ang pinahatid natin sa Region 2. Again, para madagdagan yung pong mga food packs na nakapreposition na. And then, nito pong nagdaang Sabado, dumating din yung karagdagang 4,000 family food packs na dinala naman natin sa warehouse natin sa Tabuk, Kalinga, and an additional 1,000 family food packs dyan naman po sa warehouse sa Benguet. So makikita nyo po, Asik Joey, na talagang pinaghandaan ng DSWD, tiniyak natin na meron po tayong sufficient resources, mga food and non-food items na nakapreposition sa ating pong mga warehouses. And of course, patuloy pa rin po yung production natin ng mga family food packs sa Luzon Disaster Resource Center upang ma-replenish itong mga goods na naka-preposition na. Again, ito ay upang matiyak na tuloy-tuloy lamang ang pagpapahatid natin ng tulong, lalo-lalo na sa mga lugar na naapektuhan. Siyempre, alam natin, Asik Irene, na hot topic ngayon yung masinop na paggamit ng mga pondo o yung mga resources. So, magkano na po ba yung total cost ng humanitarian assistance at sapat po ba yung pondo o yung available relief funds sakaling kailanganin pa ito? Well, as Joey, with the combined effects of yung nagdaang bagyong Mirasol at ang Southwest Monsoon, nasa mahigit 2.8 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid natin. Yan ay sa pamamagitan ng mga food packs and non-food items. Sa kasalukuyan naman po, meron tayong national stockpile na nasa mahigit 2.6 million family food packs. And kung dadagdag po natin yung halaga ng ating standby funds, nasa mahigit 1.5 billion pesos po yung total standby funds and stockpile ng DSWD. At ito po ay sapat para matugunan yung pangangailangan po ng ating mga kababayan na maapektuhan nitong si Bagyong Nando. Sa mga natatanggap niyong report, Asik Irene, meron na po bang mga bahay na nasira? At kung meron man, may tulong ba na pwedeng ibigay ang DSWD sa mga residenteng naapektuhan?
As in Joey, dito sa nagdaang bagyong Mirasol at ito nga pong epekto ng southwest monsoon, meron pong naitala na damaged houses dito po sa Mountain Province. Meron pong dalawang partially damaged houses. Sa Aurora, meron din pong partially damaged na 7 mga kabahayan. Sa Region 6, sa Capiz and Iloilo in particular, meron din pong mga totally damaged houses. And sa Zamboanga City, na kung saan nga po naapektuhan ng southwest monsoon at nagkaroon ng pagbaha sa lugar, ay meron din po tayong naitala na isang totally damaged house and then 3 partially damaged houses. And patuloy naman po tayo sa pag-monitor. Again, dahil nga sa nakikita nating epekto nitong si Bagyong Nando, titiyakin natin na makapture natin yung impormasyon mula sa ating pong mga field offices para maging basihan sa pagpapahatid din ng karagdagang pangtulong dito sa mga masisira nga po yung kanilang mga tahanan. There are other interventions that we're looking at, one of which is the provision of emergency cash transfers para masuportahan po yung pong early recovery ng mga kababayan po natin na maapektuhan at masisira nga po yung kanila pong mga tahanan. Para lang po maintindihan ng ating mga kababayan, Asek Irene, kasi ngayon may nakataas na wind signal number 5 sa Babuyan Island. So iniisip nila paano makakarating yung tulong doon gayong kasagsagan ng bagyo, pati na rin syempre doon sa mga apektado gaya doon sa Cagayan Valley. So walk us through lang po kung paano po naging timely at strategic yung pag-distribute nyo ng food pack, ng hygiene kits at iba pang tulong sa mga apektadong lugar na hindi po tayo nahahamper nung actual weather phenomena. Alam niyo po, under the leadership of Secretary Rex Gatchalian, nagpatupad po tayo, bumuo tayo nitong buong bansa handa program na kung saan nga po nag-create tayo ng 2 parallel supply chain. One is government sector driven and the other one is private sector driven. Dito po sa supply chain 1, mas pinaigting po natin yung production ng mga family food packs at yung pag-preposition po ng mga ito in strategic parts of our country. Meron po tayong close to 1,000 warehouses na kung saan dito po natin dinalagay ang ating mga family food packs and mga non-food items. Yung iba pong mga warehouses, these are facilities of local government units or of private organizations na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. So kung ano po yung mga naproproduce natin sa ating hubs o yung sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center, ito po ay naipapadala natin at nai-imbak natin sa ating pong mga warehouses. Ang kagandahan po niyan, Asek Joey, hindi na natin iisipin pa yung pagpapadala ng mga food packs pagkatapos ng isang disaster o ng isang bagyo sapagkat those goods are already on the ground. So kung kapag magre-request ang local government unit for augmentation support, napakadali na lang po nilang i-access. Hindi na po nila kailangan maghintay ng ilang araw bago po makarating itong mga goods na ito. Again, sapagkat ito ay nandun na po, located na on the ground. Ngayon, meron din tayong supply chain 2, ito naman yung private sector driven, na kung saan maaari tayo makapag-draw down from the existing framework agreement with private distributors or retailers para ma-complement po yung pong mga goods na pinoproduce natin so that anytime nakakailanganin ng maramihang distribution ng goods dahil maaring magkaroon ng massive and simultaneous disasters, ay madali ma-complement yung mga food packs na pinoproduce natin sa ating pong mga major hubs. Again, as of Joey, it's because of the Buong Bansa Handa program na natitiyak natin na magiging mabilis yung pong pagpapahatid ng tulong. Alam niyo po, bago ang administrasyong ito ay yung national stockpile natin nasa mga around 500,000
point at a given time. But now, umaabot na tayo ng 3 million family food packs na naka-preposition. So, makikita nyo po na talagang handa tayo at talagang present na tayo sa mga hazard-prone areas para madali yung pagpapahatid ng tulong. Magandang balita yan, Asek Irene, dahil alam ng mga tao na, para malaman ng mga tao na hindi lang tayo handa para kay Nando, kundi sa mga susunod pa na kalamidad. Sa ibang usapin naman, Asek Irene, may tanong po tayo mula sa GMA Integrated News Desk. Ano na raw po yung update sa interventions ng DSWD sa mga kabataan na sangkot sa gulo sa protesta kahapon? Kanina po sa Malacanang press briefing, binanggit po ni SILG Remulla na nakikipag-ugnayan sila sa DSWD at tinitingnan nga kung itatry as adults itong mga nasangkot sa gulo kahapon. Yes, as Joey, we are in close coordination with our field office NCR and the regional JJWC. And we were informed earlier na nasa custody na nga po ng Manila Local Government Unit ito pong mga individual o yung mga minors na involved dito sa naging activity dyan po sa Maynila kahapon. And currently ay isinasagawa din po yung assessment sa kanila ng mga kawani ng Manila LGU. Ang DSWD po together with the JJWC will continue to closely coordinate with them and sasama po tayo doon sa isasagawa na pag-visit dyan po sa facility ng Manila LGU. And we will provide additional details soon as isagawa na po o matapos yung assessment ng ating pong mga social workers. Paalala na lang, Asek Irene, sa ating mga kababayan, lalo na po dun sa mga residente na kasalukuyan pong binabayo ng Bagyong Nando. Well, as Joey, tayo po again ay nagpapasalamat sa inyo pong programa at binigyang daan niyo po ang DSWD para tayo makapagpahatid ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. We would like to take this opportunity para po paalalahanan ng ating mga kababayan na again makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan kapag nagkaroon po ng abiso na magsagawa ng preemptive evacuation o lumikas po sa mga lugar natin. Makinig po tayo, gawin po natin ito upang maprotektahan po ang ating mga buhay. Hindi nyo po kinakailangang mag-alala kung ano po ang inyong kakainin o saan po kayo sisilong o ano po yung inyong mga gagamitin sapagkat ang inyong pong pamahalaan, again sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. ay nakahanda po na umalalay at tumugon sa inyong pong mga pangangailangan. Again, patuloy po tayong makinig, mag-iingat at makipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan. Alright, maraming salamat sa iyong oras, DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Thank you, ma'am. Salamat.